Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, meron ako dito ginagawang spin dryer. Ang problema ay ito, yung kanyang timer. Yan, bale, papakita ko lang sa inyo yung problema sa spin timer nila. Ito ay pag ikutin mo ay, yan, bumabalik. At ito ay nirepair ng may-ari. At mayroon pa, yung motor nito mga kabutingting ay may problema din. Nung ito ay aking inikot or inirekta ay umuugong lang. Kaya ang ginawa ko, ito, tinester ko. Pero hindi ko na ipinakita sa inyo yung pagtanggal dyan ng close-end wire connector. Yan kung makikita nyo ay yan yung wire papuntang spin motor. So dito ay titester lang natin. Dyan sa kulay violet ay mayroong nare-reading. Ngunit dito sa kulay gray ay wala tayong marireading kung nakikita nyo. Ayan yung sa violet lang ang mayroon. So ito ay aking babaklasin pero hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. Iko-continue ko na lang ito pag nabaklas ko na. Madali lang naman ito tanggalin ang mga tornilyo, paikot. So ito na yung pinaka-spin motor niya. So una lang nating gagawin ito ay tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo sa pinaka spring nito o yung sa pinaka paa at ipapas forward ko lang dito banda mga kabutingting para mabilis-bilis. Yan, at kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, bali natanggal ko na yung lahat ng tornilyo or yung pinaka paa ng spin dryer. So ang sunod lang natin ang gagawin ay babaklasin na natin ito. At yung nakikita nyo ay umiikot naman siya. Ngunit nung ito'y pinaikot kanina ay ayaw gumana. Kung sa baga umuugong lang ito. Dahil umuugong lang siya dahil doon sa mayroon pa tayong nare-reading doon sa pinaka line capacitor niya doon sa kulay violet. Pero hindi yun siya iikot dahil yung isang linya sa kulay gray ay wala tayong nare-reading kaya hindi siya iikot. So kailangan lang natin itong baklasin lahat nang sa ganon ay hahanapin natin yung nag-uumido o kung ano man ang nagiging problema sa loob. So malalaman natin yan pagka ito ay ating kakalasin. At dito banda ay ipapas forward lang natin at makikita nyo naman kung ano yung gagawin ko dito sa pinaka spin motor na ito. So manood lang kayo mga kabutingting. So dito mga kabutingting ay naglagay lang ako ng tanda nang sa ganon sa pagbalik ko mamaya ng kanyang housing ay hindi na ako malilito. Yan yung aking pamamaraan nang sa ganon ay hindi na ako mahihirapan sa pagbalik ng kanyang preno. So dito ay tatanggalin ko lang yung 4 na rimatsi para makita natin yung problema sa pinakamotor nito or sa pinaka rewind. Yan, bali natapos ko na yung pagtanggal sa 4 na rimatsi. At kung nakikita nyo ay napakaganda ng motor nito at may itim-itim sa gilid pero ayan ay hindi sunog mga kabutingting. So dito ay kailangan lang natin tanggalin yung tali at gumamit ako dyan ng panghinang. Nang sa ganon ay hindi ako makagasgas ng hibla dyan kaya hinang yung aking ginagamit sa pagputol ng tali. At ito mga kabutingting ay sa palaran lang ito kung ma-repair or hindi. Ako naman kasi mahilig ako makikipag sa palaran. Kaya hindi ako nagpapabili kagad sa may-ari ng motor. Kung maayos ay okay or mabuti. Kung hindi naman ay yun, saka lang ako nagpapabili ng motor sa may-ari kung hindi ko magagawa. At kailangan lang natin tanggalin yung tali nang sa ganon ay makita natin kung mayroon ba siyang nag-uumido or yung nagpuputi-puti na parang pulbos. Pero dito sa spin motor na ito ay sunog yung kanyang wire.
pero hindi naman nasunog yung kanyang pinaka rewind. Kung sa bagay yung wire lang. Kaya ito ay hindi gumagana or umuugong lang. Makikita nyo naman dyan. Pagkatapos matanggal yung tali. At dyan mga kabutingting, habang inaangat ko yung kanyang mga ay nakikita akong isang hibla. Kung nakikita nyo, yung ipinakita ko. Yung hibla na yon, doon yun nakakabit sa kulay gray. Dahil sabi ko nga kanina ay ito ay nasunog. At kunting pag-iingat lang pag mga iangat mo yung kanyang hibla mga kabutingting, nang sa ganon ay hindi mo maputol yung ibang hibla dyan, dahil madali lang itong maputol dahil ang rewind nito ay aluminum, kaya napakadali lang. So kung nakita nyo ay pinutol ko yung lahat ng wire, yung tatlo, dahil i-rewirings ko ito dahil sabi ko nga ay sunog. Ayan kung nakikita nyo ay sunog, kaya naputol yung isang hibla na yon. At kailangan ko lang tanggalin yung mga nakabalot sa pinagdugtungan yan. Yung spaghetti niya ay kailangan kong tanggalin lahat dahil papalitan ko yan mamaya, or sa madaling salita ito ay i-rewirings ko lang yung kanyang tatlong wire. At dito mga kabutingting ay fast forward ko lang dito banda, pero hindi fast forward na napakabilis, kunting fast forward lang. Kung sa baga kita nyo pa rin kung paano ko ginawa or ni-repair itong pinaka spin motor na ito. At kung naririnig nyo yung sounds mga kabutingting, nagpa-sounds kasi yung may-ari, kaya ito nagbo-voice over na lang ako ngayon, dahil kung hindi ako magbo-voice over baka masayang lang tong aking i-upload na video na ito, kaya ako ay nag-voice over lang. At dito bago ko ini-rewirings ay sinigurado ko lang na okay yung kanyang lahat ng linya. Pero para ma-reading natin or matester natin, kailangan lang natin yung kikiskisin yung dalawang hibla mga kabutingting, katulad nitong aking ginagamit na gunting. Ayan ay aking binalatan yung dalawang hibla doon sa pinakadulo para magkaroon tayo ng reading pagka i-tester natin. So dito ay pwede na natin tong ititester dahil nabalatan ko na yung dalawang hibla, at yung una kong tinester dyan ay yung para sa line capacitor, at kung nakikita nyo mayroon tayong nare-reading na 104 ohms, at sa single capacitor naman ay mayroon tayong nare-reading doon na 190 mahigit ohms. So good ang pinakamotor. At ito, yung pinutol-putol ko ay yan yung aking gagamitin mamaya para sa pagsuklob sa mga dugtungan mga kabutingting. At sunod ay binalatan ko lang yung tatlong wire. At yung wire na yan ay yan yung gagamitin natin. At dito, yung una kong ipinulupot ay yung mataas sa reading, yung kulay gray. At kung nakikita nyo mga kabutingting ay hahatiin ko lang yung pinaka nyan, yung binalatan ko bago ko ipupulupot yung hibla. Nang sa ganon ay sa paghinang ko mamaya ay talaga namang maiipit or makakapit talaga yan siya. Kung sa baga mapagitna yung isang hibla mga kabutingting, yan yung aking diskarte lang. Kung sa baga para-paraan lang mga kabutingting. At sunod ay yung isang hibla para sa line capacitor. Ayan ay nakakabit dapat sa kulay violet. Pero kung magkabaliktad-baliktad naman yan ay okay lang, basta tandaan mo lang kung anong kulay yung ginawa mong common. So ganyan lang mga kabutingting ang pagwa-wirings niyan. At sunod ay yan, ititester natin ulit dito kung good na ba. Yan, yung isang test probe ay sa common, sa kulay black. At kung nakikita nyo ay magta-thumbs up sa inting nyan. So ibig sabihin ay good yung pinakamotor nyan. At sunod ay inihinang ko lang yung tatlong dinugtong ko na wire. At pagkatapos ko hininang ay tinanggal ko lang yung spaghetti at pinaghiwalay ko yung kanyang wire, nang sa ganon ay hindi ako mahirapan sa pagsuklob nitong yan, kung yung pinagpuputol-putol ko na tatlo kanina, dahil yung spaghetti niya ay nasunog nga, kaya papalitan natin ito. Ito ay galing lang din ito sa electric pan mga kabutingting, itong aking ginagamit.
So ganyan lang mga kabutingting. So ganyan lang mga kabutingting, at sunod ay naglagay lang ako dyan ng spaghetti at hinati ko lang yan. Para ilalagay doon sa, yan o, kung nakikita nyo. Bago ko yan itatali. Pero yung isa dyan ay matatanggal yata. Pero hindi ko na siya inulit. Yan naman ay walang problema. Kung sabaga nilagyan ko lang siya ng spaghetti para protektado ba. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay itatali ko lang yan. At dito ay ipapakita ko yung paano ako magtali ng ganito spin motor. At ipapas forward ko lang yung pagtali mga kabutingting, nang sa ganon ay bawasan yung pagkahaba nitong video nito dahil medyo mahaba ito. Hindi naman sana ako magbo-voice over kung hindi lang na pa-sounds yung may-ari. Kaya ito, medyo nahihirapan na naman ako sa pagbo-voice over. At hapon na naman ako nakakauwi mga kabutingting dahil hapit kasi si Inti ngayon. Kaya laging hapon ang nakakauwi. At bago ko ito ina-assemble mga kabutingting ay sinisigurado ko muna na wala akong napatid. Kaya ito, ititester ko siya ulit. So yan, kung nakikita nyo ay mayroon akong nare-reading lahat. So ibig sabihin ay wala akong napatid habang ayon ay aking itinali. At sunod lang na ginawa ko dyan ay naglagay lang ako ng langis sa foam. Dahil medyo tuyo-tuyo na. So dito ay yan, i-assemble ko na ito mga kabutingting. At papas forward lang natin ito. At dito mga kabutingting ay maglagay din ako ng tarpaulin para proteksyon sa
pinaka motor niya in case na mapunit yung pinaka below set. So ito yung aking mga pamamaraan mga kabutingting. Nasa inyo naman kung gagayahin nyo ito or hindi. Pero paninigurado ay naglalagay talaga ako ng ganyan. Para nang sa ganun ay tumagal pa yung pinaka buhay nitong spin motor. So dito mga kabutingting ay bago ko to i-assemble doon ay i-testing ko muna ito mga kabutingting kung ito ba ay umiikot na. Tingnan nyo na lang. At kung gagayahin nyo itong pamamaraan ko mga kabutingting ay iba yung pag-iingat lang para hindi makuryente. At kung nakikita nyo ay umiikot na. At kung nakita nyo mga kabutingting ay naglagay ako ng langis nang sa ganon yung kanyang preno ay malambot siya. At dito ay ipapakita ko sa inyo yung pinakabilo na wala pa itong punit. At para naman ako po ay magiging pair dito. Yan kung nakikita nyo wala talagang punit yan mga kabutingting. At wala ding leak yan dahil wala pa naman masyadong kalawang yung pinaka spin motor nito. At dito ay i-assemble ko na ito mga kabutingting at ipapass forward ko dito banda. Nang sa ganon ay mabilis lang. At yung pagwa-wirings nito mga kabutingting ay hindi ko na masyadong ipinakita sa inyo or itinuturo dahil madali lang naman yung pag-wirings nito. Isusunod mo lang yung mga kakulay niya ay hindi na kayo malilito.
So dito naman mga kabutingting ay magpapalit tayo ng spin timer. So ito yung aking gagamitin na spin timer. Pero ayan ay bago yan mga kabutingting at papakita ko lang yung sa kanila. Yan, kung nakikita nyo pag ikutin ay bumabalik kaagad. So ito yung ating ipapalit. At yung pag-wirings niyan sa dalawang wire lang naman kasi yan mga kabutingting. Ayan ay kahit magkabaliktad-baliktad ay walang problema yan mga kabutingting. Sunod ay lalagyan lang natin yan ng electrical tape. At bagya ko lang to dito na i-pass forward. So dito mga kabutingting ay yan, saksak lang natin yung power cord dito sa aking extension. At nakalimutan ko pa yata pa ang paglagay sa yan, yung fan belt. Kagwang talaga to si Enteng, makakalimutin. So yan, tapos na. So dito na tayo mga kabutingting. So ikot lang natin yung spin timer. Yan. At tingnan nyo na lang kung ito ba ay gumagana na. Ayan o. Kaso maingay mga kabutingting dahil yung kanyang takip ay nasa taas pala. Hindi ko naman din kasi alam. So yan, bali okay na mga kabutingting. Kung nakikita nyo ay umuuga. Pero ipapakita ko sa inyo. Hahawakan ko lang yung preno at ayusin ko rin yung aking kamera sa pagtayo dyan. Para makikita nyo. Lisod, taga. Lisod, wa tayo taga video. May mind mo, ato pa ka, video pa ka. Pero depende mo na, passion mo na. Na-enjoy ka nga nakita. Wala mo ang bukat na kayo. Siya na. Kaysa, upang tao mo kita. Okay rin, dili balance diha, di ba makadaot po yung dili balance Yes, mas majog balance. Dili balance na. So okay na ni sir. Okay na, sige. So ito nga pala yung may-ari mga kabutingting. Yan o. Saka gwapo. Madiliman. Kana sir, kana kay murag ni hajag. Ayan. At Salamat. dyan tong suga. So yan, bali okay na ito mga kabutingting. Try lang din natin itong washing machine, baka mamaya ay ayaw gumana. Ayan, okay naman. So ibig sabihin, ang pinaka problema nito ay yung kanyang motor na nasunog. Buti ka mo nadala sa orasyon. At nagpalit din tayo ng spin timer dahil yung kanyang spin timer ay pagka iikot mo siya at pagbibitawan ay bumabalik na kagad sa zero. Hindi ko na nga lang ipinakita.
Pero binaklas na rin pala ni Kuya yun sa may-ari. So yan, bali dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, ay baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. Salamat sir. Syukran. Yan.